Pauwi na po sa Talacogon, Agusan del Sur, ang labi ng Ateneo basketball player na si Rene Baterbonia. At bago po ibinyahe ang kanyang labi, nagbigay pugay sa huling pagkakataon ang kanyang alma mater na Ateneo de Davao. Saksi, si JP Soriano. Mapa estudyante, empleyado o maging ordinaryong residente, inabangan ang pagdaan ng funeral convoy para iuwi ang labi ni Rene Baterbonia sa kanyang hometown na Talacogon, Agusan del Sur. Puno ng pagbibigay pugay sa tinaguriang sports hero ng Davao Region. Maging ang panawagan para sa hustisya, ilalagak ang mga labi ni Rene sa Municipal Gymnasium ng Talacogon. Hindi bukas sa publiko ang burol ngayong gabi dahil nakalaan ito para sa kanyang pamilya. Pero alauna ng hapon bukas, magkakaroon na ng public viewing. Sa kanyang hometown na hubog ang mga pangarap ni Rene bago siya nakipagsapalaran sa Davao City at gumawa ng pangalan sa larangan ng basketball. Bilang pag-alala kay Rene, inanunsyo ng kanyang alma mater na Ateneo de Davao na ipapangalan sa kanya ang covered court sa kanilang senior high building. Ire-retire na rin ang jersey number 2 at hindi na ia-assign sa sinumang basketball player ng Ateneo de Davao Senior High School. Sa eulogy kagabi, inalala ang kabutihan ni Rene at ang di matatawarang pagmamahal nito sa kanyang pamilya. Sa duwa na mo katuig, nag-uban ni Bobet, ever since, na-realize na nako karon lang na masking unsa siya ka pobre, never siya nangayo jud og anything sa kuha. Ang iyah lang, gusto siya modula, muskwela siya tarong para makadula siya, maningkamot siya, para tanan iyang mga pangandoy o mga pangandoy siyang family, makuha nila. Sabi ng kanyang Kuya Rubian, sisikapin daw niyang ipagpatuloy ang pangakong maiahon ang kanilang pamilya sa hirap. Bet, itong mga plano nato sa una, nga gusto nato kaboton, Ako na lang jud isa maningkamot para sa atong manghod. Maningkamot ko para nimo. Himuon na akong tanan para sa atong pamilya. Isa sa mga pangarap ni Rene ang mapag-aral ang mga kapatid. Tutuparin na ito ng Ateneo de Davao na binigyan ng scholarship ang 6 na kapatid ni Rene. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang pamilya sa lahat ng nakiramay sa kanila. Mula sa Agusan del Sur, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Magpapaulan po ang easterlies bukas sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao at may chance rin ng localized thunderstorms sa iba pang lugar. Base po sa datos ng Metro Weather, maliit pa ang chance na ulan bukas ng umaga. At unti-unti na po yung tataas pagsapit ng tanghali. Pinag-iingat din ang mga nasa Mindanao. Bukod kasi sa posibilidad pa rin ng aftershocks ng magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang linggo, may kalat-kalat na pag-ulang mararanasan. Sa Metro Manila, mataas din ang chance ng ulan bandang tanghali at hapon. Dinadagsa kapag Chinese New Year, lalo na ng mga mahilig sa food trip. Ganyan po ang naiisip natin kapag sinabing Binondo. Pero alam niyo ba na sa Binondo naganap ang mga unang kabanata ng Noli Me Tangere ni Gat Jose Rizal? Alam mo now sa pagsaksi ni Darlene Cat. Isa sa mga pinakamatandang Chinatown sa buong mundo ang Binondo. Kahit pa nga mag-throwback hanggang sa panahon ng pambansang bayaning si Jose Rizal, makikitang noon pa man buhay na buhay ito. Sentro ng komersyo at tagpuan ng iba't ibang lahi at kultura. Binura na ng panahon ng ilang lugar dito. Pero habang buhay nang nakatala ang ilan sa mga akda ni Rizal na Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ayon sa mga historiador, hindi lang si Rizal ang namalagi sa Binondo kundi ang bida sa kanyang mga obra, si Crisostomo Ibarra. Ilang hakbang mula Binondo Church at katabilang ng Plaza San Lorenzo Ruiz ang Juan Luna Street o Kalye Anluwage noong panahon ni Rizal.
Nandito raw noon ang bahay na inspirasyon para sa bahay ni Kapitan Tiago o bahay rin ng minamahal ni Ibarra na si Maria Clara. Okay, so nandito tayo ngayon sa Juan Luna Street, dati itong tinatawag na Calle Anluwague. At may kita natin itong napakataas na gusaling ito. Yan yung dating, o yan yung site ng bahay ni Balbino Mauricio na naging bahay ni Telesforo Tridian na sinasabing inspirasyon ng bahay ni Kapitan Tiago sa Noli Me Tangere. So, ma-imagine natin, no, dito nangyari yung usapin ng tinola at yung mga iba pang konfrontasyon. Diyan na din nangyari yung pagkikita ni Ibarra at saka ni Maria Clara. Isinabuhay din ang ilang eksena sa historical portal fantasy series na Maria Clara at Ibarra. Napansin ko lamang na ang kaunlaran o ang kahirapan ng mamamayan sa isang bayan ay katimbang lamang po sa kalayaan nito. O di kaya ay ang kawalan nito. At yan lang ang iyong natatandaan sa tagal mo ron? Sa isang azotea rin ng bahay na ito, nangyari ang muling pagkikita at suyuan ng magkasintahan. Parati ka nasa isipan ko, mahal ko. Mga historians na yung mga nag-interpret nung mga clues na nilagay ni Rizal sa Noli Me Tangere. Yung mga description ng loob ng bahay, nagmamatch sa illustration ng bahay ni Balbino Mauricio na natampok sa isang letras y figuras, mga 1870s earlier. Isa siyang mayaman na negosyante. So itong bahay ni Balbino Mauricio, binenta niya kay Telesforo Tridian kasi nasangkot si Mauricio sa Cavite Mutiny at kailangan niyang tumakas mula sa pagkakakulong ng mga Espanyol. Pero gaya ng maraming gusali sa Binondo at buong Maynila noon, hindi nakaligtas ang bahay sa pambobomba at pagkasira noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa Noli, ang bahay ni Kapitan Tiago ay tanaw mula sa tinuluyan ni Ibarra, isang hotel na halaw sa totoong buhay. Nakikita natin sa likod yung Plaza del Conde. At doon sa pinakang likod-likod pa, yung dalawang building na gray or blue at saka pink, yan yung dating Fonda Francesca de Lalaari. French-style hotel dito noon na pag-aari ng Pilipinong si Ramon Reyes Lala. Pero yung struktura, bahay na bato pa rin. Bato sa ilalim, sa ibabaw kahoy na may mga bintanang kapis. So the services probably are French style, pero yung gusali at yung mga taong nagpapatakbo, yung mga nagsaserve sa mga bisita, mga Pilipino. Ang dating hotel nasa tabi ng Estero de Binondo, isang sanga ng Ilog Pasig. So makikita natin sa magkabilang bahagi nitong tulay yung Estero de Binondo. So nung panahon ni Rizal, itong Estero de Binondo, daanan siya ng mga tao, daanan siya ng mga produkto, isinasakay sa mga kasko, sa mga bangka, bago dalhin sa iba't ibang bahagi ng Luzon sa pamamagitan ng Ilog Pasig. Tinatawag na wawang binundok ng ilan at gaya ng lahat ng ilog sa Maynila ay gumaganap sa katungkulang paliguan, tapunan ng dumi, labahan, palaisdaan, daanan ng mga sasakyan at tawiran, at salukan ng inumin. Ang mga gusali at kalsada ng Binondo ng panahon ni Rizal, binago na ng pag-usad ng panahon. May dinurog ng digmaan pero may mga nakatayo pa matapos ang mahigit isang siglo. Isa nito ang simbahan ng Binondo at ang isa pa ay ang lumang gusaling ito sa Estero. Ang kasaysayan sa likod niyan, alamin sa pagpapatuloy ng aming kwento. Ako si Darlene Kai, ang inyong saksi